Where my NBA fans at? Pasok na sa Arena Plus! Tara na mga baller, lahat ng shoot mas smoother. Watch the NBA playoffs on Arena Plus for a chance to win magic tickets and up to 64 million pesos worth of prizes. From cell phones, motorcycles, to a brand new car. Huwag ka magdalawang isip, bet. Arena Plus, yeah, you know we the best. Go to arenaplus.net and get your magic ticket today. Arena Plus, yeah, you know we the best. Responsible gaming tayo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Cheers, Miss Chabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! Oh, diba? Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat. Yes, Tama ba ako, it's a beautiful morning. It's a beautiful morning of Thursday. Aha, oh, diba? Yun na naman tayo sa English, ha? Isang napakagandang umaga sa inyo, mga bangga. Hayop ka. Ako po si Kapitana Sisa. At ako na naman po ang yung Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Ayan, na nakakaloka. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok na sa Energy FM, hindi ba? Nawa ang inyong mga hanap buhay ngayong araw na ito ay kumita ng bonggang-bongga. At ikinalulugod po namin na kayo po ay paligayahin sa umaga ng Wednesday. Goy! Bakit magagaganyan ka dyan? Nagaano ka lang ng Wednesday? May Wednesday. Diba? Ay, nako, nakakaloka. Ayan, bago tayo tumungo sa ating pagchichikahan for today's video, nako, maribatiin muna natin ang lahat ng mga nanonood sa atin via our Facebook Live on Energy FM. Ayan, and of course, sa ating mga team replays on TikTok and of course on YouTube. Maraming salamat. Wow. Akala mo nakapunta na ako ng Australia para mag-ganyang accent. Well, that's fine. Ayan na naman tayo, ha? Simulan mo ako sa English. Guguluhin ko na naman ang mundo. mamaya di pag-usapan yan. Pero anong chika sa palakasan, Mare? Ay, ano nga ba? Eto na, tumunga na muna tayo para sa ating Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng buhay. May baklang mga Inglesera. Oh. No, we're not. Isang magandang umaga sa inyo. Siyempre, ang ating chika sa arena ay hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, talaga nga naman, Marce. Mainit ang bakbakan talaga ngayong araw na ito kung saan nga naman naglalaban-laban na ang mga AFAM. Sino yung mga AFAM na yan? Nako, eto na nga, Mare. Kung nga tayo nagsisex bomb. Yung ang arty natin. Naglalaban-laban ngayon para sa, ayan. Sa alin? Game 1. Ang diba? Para sa Eastern and Western Conference ng NBA playoffs kung saan nga naman ngayong nagaganap naglalaban-laban sa third quarter ngayong mga oras na ito ang Mavericks at ang Thunders. Yung mga Thunders. Thunder. Diba? Walang S. Correctin natin kaagad. Yes, Thunder. Thunder. Yan. Okay, si Thunder. Kasi pag sinabi nating Thunders, ito yung mga 50 years old and above. Seniors. Mali. Ang mga survivors.
Pero eto na nga, dahil nga sa mga oras na ito, lamang ng 10 puntos ang Thunder over Mavericks para sa kanilang Game 1. Kanina natapos ang laro ng Celtics at ng Cavaliers kung saan nga naman tinalo ng Boston Celtics ang Cavaliers. Nanalo ang Boston sa puntos na 120 over 95. Grabe naman Pero yan. speaking of pagkakapanalo, kahapon naman talaga ay talagang alam mo yun, umuwing luhaan ang champion defender ng Denver Nuggets dahil tinalo sila kahapon ng Timberwolves sa score na 106 over 80 na nakakaloka kung saan nga naman kahapon din ay napatawan ng $100,000 fine. Bakit? Ang isa sa mga player ng Denver Nuggets na si Jamal Murray. Did I pronounce that well? Yan, dahil nga ay alam mo yun, dahil sa court pa lang kahapon habang sila ay naglalaro. Anong ginawa? Ay alam mo yun, alam mo yun, hindi ko alam kung nagsiga sa court? ba na hindi magsisiga. Hindi ko alam kung bully matatawag, pero parang alam mo yun, napikon ang mga referee sa kanya mga acts na ginagawa. Tulad na ng pagbabato ng mga tuwalya kasi parang naano sila, kumbaga parang na-desperate ganyan. Ingat sa English. Nakabantay ang US Embassy. Sabi ng ilan parang it's a desperate move kasi nga naman 2 beses na sila tinalo ng koponan ng Timberwolves kung saan nga naman sila ang defending champion ng Denver Nuggets. Yes. Pero 2-0 na po. 2 ang Timberwolves, 0 naman ang win ng Denver Nuggets kung saan nga naman under pressure sila dahil diba sila nga yung last season champion. Eh mukhang alam mo yun, mag-goodbye talaga ito. Uwi silang luha ang kapag ka yung next na laro and which is daw mangyayari sa home court ng Timberwolves nang gaganapin ito na alam mo yun, tinitignan ng ilan na wag naman sana sila ma-3-0. Kasi kung ang hirap ng bawiin nun, Mare, lalo pa kung defending champion ka. Parang ang Mare, dito sa Pilipinas, ang Converge. Oo, diba? Connect na. Hoy. Bakit? Hindi, pero yun na nga. Sabi nga ng ilan pero sa iba kasi, katulad ng Thunders and Mavericks, diba? Naglalaban-laban for Game 1 pa lang. At the same time sa Celtics at Cavaliers ng Eastern Conference nasa Game 1 pa lang. Ang Pacers at ang Knicks naman nasa Game 1 pa lang din. Pero nanalo ang NYK over 76ers, diba? Pero ito na nga, ang nag-game 2 pa lang, isang Timberwolves at ang Nuggets kahapon yan. Kung saan nga naman, nakakaloka, $100,000. Bakla-bakla ka doon sa Hindi totoo naman, $100,000 fine yun, Mare. Yun? So kung iano natin, magkano ang dollars ngayon? 57? Ilang Chanel bag na yun? Wow! Sandali, akala mo hindi ko... $100,000. 100,000. 58 bang palitan ngayon? 57. 100,000 times 57. Oh my God. 5.7 million pesos yun. Grabe. Sa pesos Oo. Nakakaloka. Himalayan. Na hindi pa. Bag. Mahal pa ang Himalayan bag. Class A. Diba? Wala no, saan po muna ang kaganapan para sa playoffs na nagaganap sa Eastern and Western Conference ng NBA Games. Pero ako, Mare, meron akong ichichika. Anekla Barba. Kilala mo ba si Bianca Bustamante? Sino siya? Ang galing niyang mag-racing. Racing. Hindi gumiling. Kasi Mare, tagumpay ang Pilipina racer na si Bianca Bustamante na nakakuha ng first podium finish sa F1 Academy 2024 matapos siya. Natapos niya ang second placer sa round 2 na ginanap sa Miami. Ay, wow. Kaya congratulations, Pinay. Miami, America, not Cubao. Diba? Miami ba? Meron, Miami Street. Miami Street? Oo, doon nakatira dati ko madrasta. Akala ko kasi New York. Kasi sa New York, nandun ang mga rampahan ng bakla. Hindi, sa Cambridge yun. Talaga ba? Yung Starlights? Starlights. Starlights sa St. Mary's.
Oo. Alam ko Tambay yun. yung bakla ng Cubao. Talaga, alam mo, mahahalata mo talaga sa yung rampadora. But anyway, congratulations sa'yo, Bianca Bustamante. Uy, congrats Mabuhay ka, Pinay. Iliban mo, mga Pilipinas. At Pilipinas. Mga Pilipinas. Oo. Nagpaliwanag na si Wamus. Charot. Eme! Ay, naku, nakakaloka. At least panibagong Pinay na naman na nagwagayway ng ating bandila sa larangan ng car racing. Diba? Na nakakaloka. Bongga. Ang Brum, brum, bilis, brum. Diba? Na nakakaloka. Well, in the meantime, yan po muna ang ating Chika sa Arena. Hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, eto naman Nako, ito hindi to magwawagayway kung hindi pinagtawanan. Ang alin? Oo, ng bongga. Dahil nga ngayon, Mare, ay naglipa na ngayon ang mga fake news na kung saan nga naman na may nagsasabi na si Marian Rivera daw ay nakikipaghiwalay na kay Dingdong Dantes. Bakit? Kaya nagbenta na ng ari-arian, naghatian na dahil nga muling nabuhay ang issue sa pagitan nina Lindsay De Vera, not Lindsay Mo. O, diba? Kundi Lindsay De Vera at itong si Dingdong Dantes. Kasi nga naman, ito yung sinasabi noon pa man, actually way back pa. Hindi mo super way back. Pero last 2021 pa yata yung issue na ito nang inililink itong si Dingdong Dantes sa kanyang kapuso star din na co-actor or co-actress na si Lindsay De Vera. Na sinasabi daw kasi na para bang ngayon ay parang pumuputok ang issue na naanakan di umano ni Dingdong Dantes ito. Nakakaloka. Pero totoo nga ba? Well, hindi natin malaman kung totoo nga itong issue na to dahil 2021 pa muli itong nilinaw ni Lindsay De Vera na sa isang interview na wala silang relasyon na kahit na ano ni Kuya Dingdong Dantes pa nga ang tawag niya. Diba? Wala rin katotohanan na sila ay nagkaanak at may tinatagong anak na sinasabi sa blind item na inilabas daw kamakailan. Pero hinahanap ko yung blind item na yun. Parang wala naman ako makita. Kasi nga, itinatag na naman ang pangalan ni Nanay Christy. O, diba? Nasaan naglabas? Ni-research ko. Diba? Doon mo sa naglabas ng issue na ito, tinatag niyo po yung pangalan ni Nanay Christy, diba? Na tungkol sa usaping ito na sila nagpaputok ng blind item na to, na isang kilalang TV host nga na pamilyadong tao, na may mga ganyan, na may tinatagong anak daw na nagkakaedad na 5 to 6 years old na inililihim daw sa publiko. Is parang sinasabi nga daw na blind item daw galing di umano kay Nanay Christy. So halos lahat naman ng video ni Nanay doon sa SNN nila, ni-review ko. Kasi diba sa last portion, laging meron silang sino siya. So ni-review ko, parang wala ka naman po akong mahanap. Kaya nagtataka ako, bakit si Nanay Christy po kaagad yung naisip? At saka blind item. Oo. Actually, blind item siya na hindi pinangalanan. Ang mga tao lang ang nagsabi na baka si Dingdong na naman ito. Ay baka ito yung dating usapin tungkol sa kanila ni Lindsay De Vera. So parang ngayon, ang mag-asawang Marian and Dingdong Dantes, kasi matagal ng panahon to Tubaga, ngayon ang binubunghay at kumakalat sa social media dahil nga sa kasihodang si Marian daw ngayon ay nag-file na ng kaso. Si Marian daw ay nagbenta na ng ari-arian. Si Marian daw ay nakipaghiwalay na kay Dingdong. Ito lang po yung gusto namin sabihin, it's a fake news. Diba? Walang katotohanan yung mga naglilipa na sa internet tungkol dito sa usaping ito. Bagkus ay parang pinagtatawanan nga daw na mag-asawang Dantes. Kamusta na nga ba ang mag-asawang Dantes? May ginagawa ba sila ngayon? Actually, sa ngayon, very busy si Dingdong sa mga projects niya under GMA7. Si Marian Rivera naman yata, meron yatang pasorpresa sa kanyang mga faning niya. Na parang tipong inihahandang proyekto na sa ngayon ay para bang talaga naisipan pa na talagang buhayin ang mga ganito. Porket ba ngayon, alam mo yun, mainit na mainit ang social media world. Kailangan yung mga sinaunang mga issue pa, buhayin natin yung mga ganyan. Hindi lang yun, Mare, napansin ko. Init na init ngayon ang mga tao na talagang pabagsakin si Nanay Christy. Oo, kasi bakit? Diba? Ginagawa nilang siya talaga yung isinasangkalan siya sa issue. Yun lang din nagtaka ako doon Kasi meron isang nag-post on Facebook tapos tinag pa siya na parang tipong dahil nga daw si Nanay Christy daw nga ang nag-blind item nito, ganyan. Hinanap ko po yung with all fairness, diba? Na parang tipong diba, may gusto kay Nanay Christy, may mga ayaw. Yes. Pero gaya na sinasabi natin, nagpapaka-fair lang tayo.
tayo. Diba? Nung nabalitaan natin itong issue na ito at lalo pa tinatag na naman yung pangalan ni Nanay Christy, ay ating sinaliksik at wala naman po tayong nakita na ibinalita nila tungkol sa usaping ito. Not unless blind item. Hindi, blind item eh. Kung baga ni-review ko yung mga blind items diba? Ngayon, kung meron po talaga kayo makakapagpatunay, diba? Bakit hindi nyo po i-comment nyo nga below kung ano yung blind item na yan para himay-himayin ko kung totoo nga ba. Diba? Yung tungkol sa usapin na yan. Kasi minsan, Mare, alam mo, itong sila Nanay Christy, yung may mga blind item sila na halos pamigay na yung yung clue. Kaya nga Mare, diba, nung tinag nga siya, hinanap ko talaga, sinaliksik ko kung saan dun banda, saan halos lahat ng episodes ni-review ko, yung may mga blind item portion, sila yung sino siya nga, na parang, Mare, wala naman nahagip doon na parang usapin tungkol dyan. Yung parang na-review ko na lang nga yung usapin tungkol kay Ding Dong Dantes, yung tungkol pa doon kay kay Meme Vice na siya na nga daw yung bagong reyna ng GMA7. Pinagtatawa na naman ng lahat na parang tipong ganyang aspeto. Yun lang yung mga nahagip naman nila related kay Ding Dong. Pero yung tungkol doon sa usapin naman ng blind item hinggil sa itinatagong anak di umano ni Ding Dong Dantes with Lindsay De Vera, parang wala akong mahanap. Ang na-research ko pa nga actually way back 2021 nang pumutok ang balitang ito, si Lindsay De Vera at ang kanyang mga abogado ay hinahanap kung sino yung nagpakalat ng issue na ito. Na hanggang ngayon hindi pa rin nila matagpuan. Na parang sabi ng iba, ano ito? Diary ng Mara Clara? 3 years hindi nahanap, na sa ibabaw lang pala ng TV. Ganon. Diba? Alam mo, wala naman ako makita ng kahit anong Wala diba? Mga post si Marian, si Ding Dong. So siguro papatulugin na lang natin itong ganitong klase ng issue na parang fake news nga naman. Diba? Kaya ulitin lang po natin yung nagkalilipanan tungkol sa kanilang hiwalayan, pagpapail ng kaso, paghahatian ng mga kung anong gamit ay wala pong katotohanan. Yan, hindi po kami tagapagsalita ng mga Dantes, diba? Pero eto lang naman din yung ating nakalap na mga impormasyon para tumigil yung mga nagpapakalat ng mga maling balita. Ulitin lang namin, it's a fake news. Bakit ka natawa? I don't like fake news. With a fake news, with a, alam mo yun, smell. Of the fake news. It smells like, ocean. Ay, ito na naman tayo. The fake news, it smells like ocean, look like a pirate. Totoo naman, diba? Sinasabi nila, pag ang fake news umalingasaw, sigurado mabaho. Diba? Kasi walang katotohanan. Huwag nyo nang isang bulat yung mga fake news. Bantot. Yung mga fake news, kapag ibinuka sa publiko, masangsang ang amoy. Ito na, intayin nyo na lang yung entry ni Nanay Christy ng Asoka Challenge. Tama. Tapos gagawin si Wendell Alban. Diba? Ay, nako. Anyway, so wag nyo lang si Nanay Christy. Grabe kayo diba? naman. Grabe naman kayo. Lagi pag gaganyan si Nanay Si Meme nga na, tahimik na yun. Wala tahimik na. Alam mo yun lang nakakaganda kay Meme, no? Despite dun sa nangyayari between hindi siya nagsalita. Hindi talaga siya. Diba, binalita na natin yan na hindi niya yan panghihimasukan. Bala kayo dyan. It doesn't mean na bala kayo dyan. Ibig sabihin wala siyang pakialam. Kaya love natin si Meme. Yan ang sinasabi na Meme Vice chooser. Chooser. What? Choose her bottle. Bottle? Bottled water? Bottle. Dito? Ay! Hirap! Anyways, ayan. So much to our chikahan for today's video. Sa aming pagbabalik isang umating mong chikahan naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Yes. Muli po ako si Kapitana Sisa. Kajari-jar! Ay, nako. Ako po ang Tita Cora. Kami pa rin ang baklitas. Ay, mali. Oo nga pala. Welcome to our practice. Kami pa rin ang same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo.